إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد عباد الله اتقوا الله ربكم واعمروا أوقاتكم بما يقربكم إليه ويحببكم منه سبحانه وتعالى. Katiyakan na ang lahat ng pagpuri ay para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Puriin natin ang dakilang Allah, hingin natin ang tulong ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapatawaran ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo magbalik loob palagi sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At hingin natin sa dakilang Allah na protektahan niya tayo laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. At hingin natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa kanyang mga alipin na palaging umaalala sa kanya. At kung sino man ang gabayan ng dakilang Allah ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang iligaw ng dakilang Allah ay walang makapaggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na pagkukulan ng pagsamba maliban lamang ang nag-iisang Diyos, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang alipin at ang kanyang sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang inyong Panginoon. At gastusin ninyo ang inyong mga oras sa mga bagay na ikalulugod ng dakilang Allah at ikalalapit ninyo sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na ito ng Jum'ah, mga kapatid, tayo ay nagtitipon-tipon sa bahay ni Allah para siya ay alalahanin. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nananampalataya, kapag nananawagan na ang adhan sa salatul Jum'ah, fas'aw ila dhikrillah. Magmadali kayo sa pag-alala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tatalakayin natin ang isang sura, pinakamainam na sura sa loob ng Quran. Sura na hindi na ipadala sa mga naunang aklat. Sura na kung saan ay memorize ng lahat ng mga bata, matatanda, kahit ng mga taong bagong yakap sa Islam. Ito ang kahigitan ng Suratul Fatiha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Sa'id bin Mu'alla radiyallahu an, nang tinawag siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinawakan ang kanyang kamay, sinabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Quran. Katiyakan, natuturuan kita ng isang sura na ang surang ito ay pinakamahigit at pinakamainam sa lahat ng sura sa Quran. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ito ang Suratul Fatiha. Hiya sab'ul mathani. Tinawag ang Suratul Fatiha na sab'ul mathani. Anong ibig sabihin ng sab'ul mathani? Dahil ang Quran ay meron itong 7 aya, sab'a na aya, 7 aya. Mathani, binabalik-balik natin itong basahin. Kapag nagsasala tayo ng mga obligadong sala, mga pardo na sala, ang palagi nating binabasa ay ang Suratul Fatiha. Mga voluntary na sala, mga sunna na sala, ang binabasa natin palagi ang Suratul Fatiha. Wal Quranul Azim alladhi utitu. So ang Suratul Fatiha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang pinakamainam na sura sa loob ng Quran. Sinabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abi bin Ka'b radiyallahu an, tuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Qala na'am ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kayfa taqra'u fi as-salah?
فقرأ أم القرآن فقال رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته حديث حسن صحيح. Mula sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abi Ka'ab radhiyallahu anhu, gusto mo bang turuan kita ng sura na ang surang ito ay hindi na ipadala sa mga naunang libro, hindi na ipadala sa Taurat, wala sa Injil, wala sa Zabur, wala sa Furqan. Hindi mo ito makikita sa ibang mga kitab ng mga naunang mga propeta. Ito ang Suratul Fatiha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu, sumpaman kay Allah na siyang may hawak ng aking buhay, walladhi nafsi biyadih, katiyakan na ang sura na ito ay hindi na ipadala sa Taurat, wala sa Injil, wala sa Zabur, wala sa Furqan. Ito ay sab'ul mathani, mayroong 7 aya at binabalik-balik natin basahin sa ating mga sala. Ang kahalagan ng Suratul Fatiha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag ang taong nagsasala ng mga obligadong sala at hindi siya nagbabasa ng Suratul Fatiha, hindi matatanggap ang kanyang sala. Walang sala ang taong hindi nagbabasa ng Suratul Fatiha. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na nirawa ni Imam Al-Bukhari at Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang sala ang taong hindi nagbabasa ng Suratul Fatiha kapag siya ay nagsasala. Ang pagbabasa ng Suratul Fatiha sa bawat raka'a ng sala ay kailangan, mga kapatid. Kailangan nagbabasa tayo ng Suratul Fatiha kapag tayo ay nagsasala, lalong-lalo na sa mga sunna. Kaya nga, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa na kahigitan nitong Suratul Fatiha. Alam nyo ba na ito ang pinaka-epektibong sura? Pinaka-epektibong sura na ginagamit panggamot sa mga iba't ibang uri ng sakit. Mula sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nasan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi safar. Ang iba sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa travel sila. Famarru bihayyin min ahya'il Arab. Nang habang sila ay nagtatravel, napadaan sila sa isang tribo, ng mga tribo ng mga Arabo. Fastadafuhum falam yudayyifuhum. Bumisita sila dito sa mga tribo na to para magpa-entertain bilang bisita, hindi sila ni-welcome. Hindi sila ni-welcome ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahum, sabi ng isang sahaba sa kanila, sa mga taong ito, sa mga tribong ito ng mga Arabo, hal fikum raqin fa inna sayyidal hayyi ladirun aw musabun. Meron bang kinagat sa inyo ng mananap or scorpion or ahas? Sabi ng isang lalaki, oo, yung matanda sa amin kinagat ng mananap o ng scorpion. So sabi sa kanya ng isa sa mga sahaba, Naam fa'atahu faraqahu bi Fatihatil Kitab. Pumunta siya doon sa matandang yun at ginamot niya sa pamamagitan ng Suratul Fatiha. Walang nilagay na oil o ano pa dyan, wala. Binasahan lang niya ng Suratul Fatiha. Fabarra ar-rajul, gumaling ang lalaking ito na kinagat ng mananap, no? Fa'utiya qati'atan min al-ghanam. Ngayon, bilang bayad, bibigyan sana sila ng kalahati ng kambing. Pero tumanggi ang sahaba na tanggapin ito. Sabi niya, hindi ko yan pwede tanggapin hanggat walang permiso sa akin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpapaalam muna ako kung pwede ko yan tanggapin. So pumunta siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ikinuwento niya yung ginawa niya. Sabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Paano mo nalaman na ang Suratul Fatiha ay ruqyah?
ruqya. Ibig sabihin ng ruqya, ito yung pamamaraan ng Islam na panggagamot. Dahil ito ay ginagamit din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So about naman dun sa bayad na ibibigay sana sa kanya, sabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu minhum, tanggapin mo yung ano niya, yung ibibigay niya sa iyo. Wadribuli bisahmin ma'akum, bigyan mo lang ako ng kahit konti. So ang hadith na ito ay nirawani Imam Muslim. So ang suratul Fatiha, mga kapatid, kapag meron tayong nararamdaman ng mga sakit sa ating pangangatawan, masakit ang ulo natin o yung mga anak natin nagkakasakit, mataas ang lagnat, pwede natin silang basahan ng suratul Fatiha. Basahan mo ang katawan nila ng Fatiha, o di kaya yung tubig, basahan mo ng suratul Fatiha at ipainom mo sa kanila. Yan ay pamamaraan ng mga salaf kung paano sila manggamot, ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, kung babasahin ninyo ang suratul Fatiha, puro yan tauhid, puro yan kaisahan ni Allah. Lalong-lalo na yung aya na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lang kami sumasamba, O Allah, at sa iyo lamang kami humihingi ng tulong. Huwag tayong mahintulad sa mga tarong gumagamit ng mga kursilas para hindi raw madapuan ng sakit. Gumagamit ng mga tamaim o mga agimat para daw hindi tablan ng bala o tablan ng mga sakit o ng corona o ano kahit ano nang pinaglalagay dyan. Yung iba nilalagyan yung mga anak nila ng habak para daw hindi dapuan ng sakit. Alam nyo ba na ang paggamit nito ay shirk, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ang paggamit ng agimat bilang panangga sa ating mga sakit, sa mga malulubang sakit o panangga daw sa mga demonyo o sa mga jinn, ito ay shirk. Ito ay sakoto, pagtatambal sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang mananampalataya, kailangan na ang tiwala natin ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kahit pa ngayon magpa-inject ka ng para sa antivirus, kung gugustuhin ni Allah na madadapuan ka ng virus, wala kang magagawa. Kahit pa fully inject ka ng pang antivirus. Dahil ang lahat ng yan ay nasa kahanda o kagustuhan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Pilay ginawa, kung sabihin pa ng mga muro, pilay ginawa. Yun ang tadhana ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat na i-practice natin ito. Dahil ang ruqya ng suratul Fatiha, ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba radhiyallahu anhu. Kaya kung may nararamdaman ka, sumakit lang ulo mo, basahan mo ng Fatiha. Nagkasakit si misis mo, mga anak mo, basahan mo ng suratul Fatiha. Dahil wallahi, mismo sa sarili ko ay nasaksiyan ko yan, na ang paggamit ng suratul Fatiha bilang gamot ay napaka-epektibo. Pero minsan wala itong epekto, kasi depende yan sa iman natin. Kung meron tayong, nakakagamot ba talaga itong Fatiha? Parang meron kang pagdadalawang isip sa iyong puso, wala po yung epekto. Hindi yan makaka-epekto. Paano ka magagamot? Meron ka pang pagdadalawang isip kung nakakagamot ba itong suratul Fatiha. Kailangan nandun yung yakin. Ang ibig sabihin ng yakin, yung pagiging sigurado natin na magagamot tayo ng surang ito. Wa qulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum ala kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ang suratul Fatiha, ito ang ina ng Quran. Tinawag itong Ummul Quran. Kaya kung bubuksan mo ang Quran, ang pinakaunang lalantad sa iyo, ang suratul Fatiha. Ito ang ina ng Quran. Isipin ninyo, hindi matatanggap ang sala ng isang Muslim kung hindi siya nagbabasa ng suratul Fatiha. Ang suratul Fatiha ang pinaka-epektibong gamot. Sa lahat ng sura sa Quran, ang suratul Fatiha ang pinaka-epektibong gawing panggamot o ruqya. Ang suratul Fatiha, ito ay memorize ng lahat ng mga Muslim. Kahit ng mga bagong yakap sa Islam, memorize nila ito. Dahil napakahalaga nito. Paano ka magsasala kung hindi mo memorize ang surang ito?
Paano magsasala ang isang Muslim? Paano matatanggap ang kanyang sala kung hindi niya memorize ang suratul Fatiha? Kaya wag na wag ninyong mamaliitin ang sura na ito, dahil ang sura na ito, kung iintindihin nyo yan, lahat ng yan ay tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin ang pagtitiwala sa mga syirk na pamamaraan. Dito sa Bacolod, mayroon silang tinatawag na luya na pamamaraan ng panggagamot. Itong luya, nang pinag-aralan ko ito, nagtanong-tanong ako dito, may syirk pala ito. Kasi nananawagan sila sa mga jinn, sa mga engkanto. Gumagamit sila ng mga engkanto at mga Latin na mga word. Kaya iwas-iwasan ninyo yung ganyang mga uri ng panggagamot. Kung meron kayo nararamdaman, pwede kayong magparukya. May sinapian ng jinn, pwede kayong magparukya. O di kaya kung kaya nyong gamutin, basahan nyo ng suratul Fatiha. Kung tumataas yung lagnat. Kabilang sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW, kapag may lagnat, ang bata ay pahiran ng basang tuwalya o basang tawil para mapatay yung init sa loob. Sipsipin nung lamig yung init. Kaya ginagawa natin, ilalagay natin sa noo. Walang problema doon. Pero sabi ng Propeta Muhammad SAW, haplusin ang kanyang dibdib. Yan ay kabilang sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Kaya nga, maraming itinuro ang Propeta Muhammad SAW na pamamaraan ng panggagamot, lalong-lalo na yung hijama, pero ang karamihan sa atin ay walang alam kung paano yung gamitin. Walang alam kung paano gawin. Yun nga dahil hindi natin napag-aaralan ng sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Nakadepende na lang tayo sa mga gamot. Nakadepende na lang tayo sa pharmacy. Hindi ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin ya Allah ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك نستغيث والحمد لله رب